Naka-cross-arm si Hubert at umupo na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Sa mga estudyante, may isang lalaki na kulay abo. Isang batang babae na may kulay rosas na buhok na may dalawang tirentas ang natutuwa at ikinuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Nagtaas ng kamay si Krista at may sinabi. Ang bida, na may inip na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nag-iisip kung kailan ito matatapos. Lumilitaw si Maybellie sa kwarto. Isang lang may pulang buhok ang nagsabi na ngayon ay magkakaroon ng welcome speech mula sa rector sa mga first-year students. May pagtataka sa mukha ang bida. Lumapit sa mga estudyante ang isang babaeng pink na buhok na nakasombrero. Sinabi ng isa sa mga estudyante na ito ang pinakamahusay na salamangkero ng imperyo. Matigas ang tingin niya. Pinapanood ng mga estudyante ang nangyayari na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Humikab ang isa sa mga estudyante. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida. Naisip niya na ito ang pinakadakilang salamangkero sa imperyo. Ang kasalukuyang pinuno ng konseho ng mga salamangkero, isang direktang inapo ng tagapagtatag ng mahika, ay naglalabas ng pahina. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa rektor na may pagtataka. Nakilala ng bida ang kulay ng kanyang buhok sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Naaalala ng bida kung paano, bilang rin, nakipag-away siya sa isang tao, na nag-concentrate ng malaking halaga ng gintong enerhiya sa kanyang kamay. Akala ng bida ay genetic ang pink na buhok na ito. Naaalala niya kung paano nakipag-away ang isang babaeng may pink na buhok at isang sombrero na may bibig sa mga bida. Sinabi ni Nadile sa mga estudyante, maligayang pagdating sa daletan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing siya ang rektor ng universidad. Binabati niya ang lahat ng 233 freshmen sa kanilang pagpasok. Ngunit kalahati sa kanila ay hindi makakaligtas hanggang sa kanilang ikalawang taon dahil sila ay maaantala o mapapatalsik at sa makatuwid ay hindi makakapasa. Tahimik na nakikinig ang mga estudyante sa rector. Sinabi ng rector na sa 117 survivors, humigit kumulang 60 lang ang tatango sa ikatlong taon, at sa mga ito, kalahati lang ang makakarating sa graduation. Idinagdag niya na nangangahulugan ito na wala pang 30 nagtapos ang kumpletuhin ang programa bawat taon. Ibinuka niya ang kanyang mga braso sa gilid. Sinabi niya na ang dalatan ay isang lugar lamang dahil ito ay isang lugar kung saan hinahasa ang mga talento. Mga butil ng pawis ang umaagos sa mukha ng mga estudyante. Sinabi ng rektor na patuloy nilang sinusuri ang mga ito sa ilalim ng pagkukunwari ng bully upang matukoy kung ang mga ito ay magaspang na bato na maaaring maging alahas. Bakas sa mukha ng mga estudyante ang pag-aalala. Sinabi ng rektor na ang patakaran ng Dalaitin ay walang limitasyong kompetisyon. Idinagdag niya na ang mga mahuhuli sa kompetisyon ay hindi man lang karapat-dapat na makatanggap ng diploma. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi sa mga estudyante na mararamdaman nila ito sa buong pananatili nila dito. Sinisigawan niya ang mga estudyante na dapat nilang patalasin ang kanilang mga sarili. Napangiti si Hubert. Sinisigawan ng rector ang mga estudyante na dapat silang lumaban sa isa't isa at umunlad dahil ganoon ang ginagawa ni Layton. Masayang ngumiti ang lalaki pagkatapos ng mga salita ng tumanggap. Makikita ang pag-aalala sa mukha ng babaeng pink ang buhok na may dalawang tirentas. Ang rektor ay nag-uulat na ang mga mag-aaral ay dapat pagbutihin hanggang sa ang mga hindi gaanong mahalagang bato ay sumikat sa kanilang sariling kinang. Napangiti si Krista dahil sa mga sinabi ng mga rector. Inaanyayahan ni Maid Elia ang mga mag-aaral na magkita muli dito sa loob ng 3 taon, dahil siya, bilang isang kapwa salamangkero, ay tatanggapin sila dito. Bahagyang napangiti ang bida dahil sa mga salita ng tumanggap. Ang rector, na may ngiti sa kanyang mukha, idinagdag na siya ay batiin ang good luck sa bawat isa sa kanila. Tahimik na nakatingin ang mga estudyante sa rector.
Nagsisimula silang pumalakpak ng kanilang mga kamay. Maraming estudyante ang pumapalakpak. Baka umalis ng opisina si Leo. Napapikit ang pangunahing tauhan at pumalakpak. Binuksan niya ang kanyang mga mata at naisip na naghihintay siya ng isang bagong pagpupulong. Tinitingnan ng bida ang babaeng pink na buhok na paalis. Ang performance ni Nadilia ay pinanood ng isang lalaking naka-red shirt pati na rin si Caroline. Ang blonde ay nagsasabing ito ay magulo, ngunit gusto niya ang enerhiya. Ang lalaking nakasuot ng lilang damit ay nagsabi na ang enerhiya ay dapat tumutugma sa mga kakayahan. Sagot ng blonde na totoo. Tinanong niya si Professor Owen kung ano ang iniisip niya. Sumagot ang lalaki na inaasahan niyang nasa mataas na antas ang party na ito, ngunit nakikita lang niya ang mga hanggal na may dumi sa kanilang mga ulo. Tinanong ni Caroline ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Owen na lahat sila ay tiyak na mabibigo. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng maraming mga mag-aaral na may isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Ang bida ay nakatayo sa harap ng isang gusali sa itaas kung saan mayroong isang eskultura ng bato sa anyo ng isang dragon at nagtatanong sa gusali ng faculty, ang bulwagan ng natutulog na dragon, kung ito nga. Tumingin siya sa gusali at sinabing ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa kahabaan ng koridor. Tinitingnan niya ang karatula para sa opisinang kailangan niya. Pumasok siya sa loob ng opisina. Umupo siya sa desk niya at naglagay ng papel sa mesa. Tumataas ang kurtina sa bintana dahil sa hangin. Nakatingin sa bintana ang pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang kamay at ngumiti. May isang babaeng boses ang nagsabi sa bida na mukhang kaklase niya ito at pagkatapos ay hiniling sa kanya na alagaan siya sa hinaharap. Ang pangunahing tauhan, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumugon na ito ay mabuti, siya na ang bahala. Iminulat niya ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Itinaas ni Krista ang kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha at binati ang pangunahing tauhan. Tinakpan ng pangunahing tauhan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at naisip na kahit ang langit ay walang malasakit. Inilagay ni Krista ang kanyang kamay sa gilid at sinabing sa tingin niya ay kailangang makipagkompetensya ang bida sa pinakamahusay na estudyante. Sinabi ni Krista Warden na mula sa unang pinsala, isang kulay rosas na batang babae na may dalawang tirentas ang lumitaw malapit sa batang babae na kayumanggi ang buhok, na nagsasabing kung maluwag mong isasalin ang mga salita ni Miss Krista. Ito. So happy na nakaupo ako sa tabi mo. Itinuro ng babaeng may kayumanggi ang kanyang hintuturo sa bida at sinabing, syempre, natutuwa siya dahil, sa simula pa lang, tataasan na niya ang mayabang na ilong ng lalaking ito. Hubert ay lumitaw sa likod ng mga batang babae at sinabi na ito ay napakaganda. Iniulat niya na ang anak na babae ng pamilya Panten ay nanunood din ng pagtatanghal na ito ngayon. Idinagdag niya na nakakainggit na kontrolado ng mga salamangkero mula sa mga marangal na pamilya ang 2 o 3 basalyong pamilya. At ito ay isang kahihiyan na ang babae ay kumilos ng walang pakundangan, pagturo ng mga daliri sa iba. Naikuyom ni Krista ang kanyang kamay sa isang kamao. Ang pink-haired girl ay nagsabi kay Hubert na hindi niya naiintindihan dahil, sa katunayan, ito ay bahagi ng alindog ni Miss Krista. Itinapat niya ang kanyang palad sa kanyang mukha at sinabi na kahit wala ito, siya ay napakakaakit-akit, kahit na higit pa sa isang taong kahanga-hanga sa hitsura. Si Gertrude Panton ay mula sa pamilya ni Baron Panton. Ang sabi ng estudyanteng may kulay rosas na buhok ay dalisay lamang ang tubig kapag malinis ang batis. Idinagdag niya na pareho silang nagpapakita ng pares. Tinatanong ni Krista kung ano ang ginagawa niya. Isinasantabi ang pangunahing tanong, inilagay ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa kanyang noo at naisip na tila malapit na siyang magkasakit. Naisip niya na minsan ay tinanong siya ni Pride. Ang bida ay nalubog sa mga alaala.
Tinanong ni Pride ang bida kung gusto niyang pumasok sa paaralan. Ang kalaban ay sumagot, hindi. At ang pulang buhok na mangkukulam ay nagsabi na ito ay kakaiba. Binasa ni Rin ang libro at sinabi na isa na siyang 4-star mage, at pagkatapos ay nagtanong kung ano pa ang maaaring ituro sa kanya ng paaralan dahil ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Ang pulang buhok na batang babae ay naninigarilyo ng isang tubo at tinawag ang pangunahing tauhan na isang tanga. Sinabi ng batang babae sa pangunahing tauhan na ang paaralan ay hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring mag-aral upang makamit ang akademikong tagumpay. Tinanong ni Rin ang babaeng pula ang buhok kung bakit siya nag-aaral. Tapos sabi niyan for the sake of people. Ang bida, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay naisip na marahil siya ay tama. At ang paaralan ay ang lugar kung saan sila natututo tungkol sa mga taong tulad nito. Nagpaalam ang blonde at umalis. At hawak ng babaeng pink ang buhok si Krista, na may galit sa mukha. May nakasabit na orasan sa dingding. May pumasok sa kwarto. Napatingin ang bida sa lalaking pumasok sa kwarto. Umupo si Krista sa tabi niya. Lumitaw ang isang lalaking may kulay abong buhok at balbas. Ang pangunahing karakter, na nakatingin sa kanya, ay nagtaka kung ito ay isang bakulaw. At saka ko napansin na siya pala ang tagapangasiwa. Tahimik na pinagmamasdan ng mga estudyante ang curator. Naisip ng pangunahing tauhan na may kakaibang tensyon sa hangin. Tinanong niya si Krista kung ano ang problema niya. Isang batang babae na may kayumanggi ang buhok ang nagtanong sa bida kung hindi niya kilala si Owen. Napatingin ang curator sa mga estudyante. Nakatuon siya sa ilan sa mga ito. Nakikita niya ang isang bored na lalaki na may kayumangging buhok at dalawang lalaki na may itim na buhok. Tumingin sa ibang direksyon ang curator. Nakita niya ang isang estudyanteng humihikab, isang lalaking may pekas, at isang lalaking may kayumangging buhok. Kinamot ni Owen ang kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Tahimik ang pangunahing tauhan habang nakadilat ang mga mata. Ang sabi ng tagapangasiwa, isipin mo na lang, kakailanganin niyang pangasiwaan ang mga kalunos-lunos na unggoy na ito sa loob ng isang buong taon. Dagdag pa niya, wala siyang motivation. Napatingin ang mga estudyante sa curator na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Itinaas ni Owen ang chalk sa itaas ng kanyang kamay at sinabi na ang mga unggoy na ito ay may dumi lamang sa halip na utak. Tinanong niya ang isa sa mga estudyante kung saan siya nakatingin. Habang nagsasalita siya, si Chalk, mula sa kamay ng curator, ay lumipad patungo sa isa sa mga estudyante. Isang sakal ang tumama sa ulo ng isa sa mga estudyante. Maingat na sinusuri ni Owen ang mga estudyante. Napatingin siya sa isang tao. Napapikit si Gertrude Panton, isang butil ng pawis ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Bakas sa mukha ni na Krista at Ryan ang pag-aalala. Sabi ni Owen, grabe. Tinatanong niya ang mga estudyante kung nagtatawanan sila ngayon at saka idinagdag na wala silang alam. Sinabi niya sa mga estudyante na sa tingin nila ay sa kanila na ang buong mundo mula nang sila ay napunta sa Dailitin. Napatingin ang mga estudyante sa curator na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Tinanong ni Owen ang kanyang mga estudyante kung talagang pinangarap nilang maging court magician ng ilang maharlika o mamuhay ng masaya sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili nilang tore ng mga salamangkero. Ang curator, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsasabi sa mga estudyante na kung sakaling maging ganito sila, matatawag siyang master. Ngunit sila ay mga unggoy pa rin na halos hindi na lumaki ang buhok, at mayroon pa silang isang buong grupo ng mga bagay na dapat matutunan. Tinanong niya ang mga mag-aaral kung may naririto mula sa 8 pangunahing paaralan. Nagtaas ng kamay si Hubert at ang babaeng itim ang buhok. Napapikit si Owen at, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi na ang pinakamasama dito ay sila, ang mga tanga mula sa 8 pangunahing paaralan.
Sinabi niya sa kanila na ang kakaibang mga formula sa matematika na kanilang ipinakita sa pangalan ng mga tradisyon ng paaralan ay kahanga-hanga lamang. Bakas sa mukha ni Hubert ang pagtataka. Sinabi ng tagapangasiwa na hindi niya inaasahan ang input mula sa kanila at hinihiling sa kanila na huwag makialam. Tinatanong niya kung narito ang sino man mula sa marangal na pamilya ng mga salamangkero. Si Krista at ang bida ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Ang tagapangasiwa, na may hindi nasisiyahang mga ekspresyon sa kanyang mukha, ay tinatawag silang tunay na kasuklam-suklam. Sinabi niya sa kanila na kumilos sila na parang lahat sila ay nakakaalam at mayabang nang hindi nakakaranas ng anumang mga paghihirap. Galit ang ekspresyon ng mukha ng babaeng may kayumangging buhok, at pumikit na lang ang bida. Sinabihan sila ng curator na umuwi, matuto munang magpalat ng kanilang damit ng mag-isa, at pagkatapos ay bumalik. Salamat po sa panonood.